Bakit hugis kabaong ang Manila City Hall? Kapag tiningnan mula sa lupa, isa lamang itong napakalaking makasaysayang gusali sa gitna ng Maynila. Ngunit kapag tiningnan mula sa himpapawid, lalo na sa aerial o drone shot, may isang kakaibang bagay na agad mapapansin. Maraming tao ang nagsasabing ang hugis ng Manila City Hall ay parang isang kabaong. Pero bakit nga ba ganito ang hitsura nito mula sa itaas? Sinadya ba itong idisenyo na parang kabaong? May kaugnayan ba ito sa kamatayan, malas, o isang nakatagong simbolo? O isa lamang itong kakaibang pagkakatugma ng disenyo? Sa loob ng maraming taon, naging palaisipan ito sa maraming netizens at maging sa mga taong unang beses pa lamang nakakita ng aerial view ng gusali. Sa social media, madalas itong pag-usapan dahil sa kakaibang outline ng istruktura kapag kinuha ng gamit ang drone o tiningnan sa satellite view. Ang Manila City Hall ay isa sa pinakakilalang gusali sa lungsod ng Maynila. Ito ang sentro ng pamahalaang lungsod at nagsisilbing lugar kung saan isinasagawa ang iba't ibang pampublikong serbisyo at administratibong gawain. Ngunit higit pa sa pagiging tanggapan ng gobyerno, ang gusali ay isa ring bahagi ng kasaysayan at arkitektura ng Maynila. Ang dahilan kung bakit nagmumukha itong kabaong mula sa itaas ay dahil sa kabuuang ayos ng disenyo nito. Ang pangunahing istruktura ay may mahahabang bahagi o wings na nakaayos sa magkabilang panig. Sa gitnang bahagi naman ay matatagpuan ang tanyag na mataas na clock tower. Kapag pinagsama-sama ang mga bahaging ito at tiningnan mula sa aerial view, nabubuo ang isang outline na para sa ilan ay kahawig ng isang kabaong. Ngunit mahalagang linawin na walang matibay na batayan na nagsasabing ang Manila City Hall ay sadyang idinisenyo upang magmukhang kabaong. Ang hugis na nakikita natin ngayon ay resulta ng architectural layout ng gusali. Maraming malalaking gusali, lalo na ang mga itinayo noong unang bahagi ng ika-20 siglo, ang gumagamit ng malalawak at magkakaugnay na pakpak o wings upang magkaroon ng sapat na espasyo para sa iba't ibang opisina at departamento. Sa halip na isipin ang gusali bilang isang kabaong, maaari rin itong tingnan bilang isang malaking sentrong istruktura na may mga pakpak na nakaayos sa isang symmetrical na paraan. At dito, pumapasok ang isang kagiliw-giliw na katotohanan tungkol sa architecture. Minsan, ang isang gusali ay maaaring magkaroon ng ibang anyo depende sa kung saan ito tinitingnan. Mula sa harapan, maaaring magmukha itong isang eleganteng government building. Mula sa gilid, maaaring kapansin-pansin ang laki at taas ng mga bahagi nito. Ngunit mula sa himpapawid, maaaring lumitaw ang isang hugis na hindi agad napapansin ng mga taong nasa lupa. Ito ang dahilan kung bakit naging mas popular ang usapin tungkol sa hugis ng Manila City Hall sa panahon ng aerial photography at drone technology. Noong unang panahon, hindi madaling makita ng ordinaryong tao ang kabuuang hugis ng isang malaking gusali mula sa taas. Kailangan pa ng helicopter, eroplano, o espesyal na aerial photography upang makita ang ganitong perspektibo. Ngunit ngayon, dahil sa mga drone at satellite images, mas madali nang makita ang mga kakaibang disenyo ng mga gusali at lugar. At ang Manila City Hall ay isa sa mga gusaling mas lalong naging kawili-wili dahil sa ganitong bagong pananaw. Marahil, kung hindi dahil sa aerial photography, hindi magiging ganoon kalaki ang usapan tungkol sa pagkakahawig nito sa isang kabaong. Pero mayroon ding mga kwento at chismis na lumalabas sa tuwing pinag-uusapan ang kakaibang hugis nito. May ilan na sinusubukang bigyan ito ng misteryosong kahulugan.
May nagsasabing, baka mayroon itong nakatagong simbolismo. May iba naman na nagsasabing, sinadya raw ang disenyo. Ngunit sa kasaysayan at arkitektura, mahalagang paghiwalayin ang mga kwentong nabubuo sa imahinasyon at ang mga dokumentadong katotohanan. Ang isang hugis na nakikita natin ay hindi palaging nangangahulugan na iyon ang tunay na intensyon ng gumawa nito. Minsan, ang ating utak ay likas lamang na naghahanap ng mga pamilyar na hugis sa mga bagay na nakikita natin. Kapag nakakita tayo ng isang hugis na bahagyang kahawig ng isang bagay, agad natin itong iniuugnay sa bagay na iyon. Ito ang dahilan kung bakit para sa ilan, ang aerial outline ng Manila City Hall ay malinaw na parang kabaong. Para naman sa iba, isa lamang itong normal na architectural design na may mga pakpak sa magkabilang panig. Ang pinakamahalaga ay ang tunay na papel ng gusaling ito sa kasaysayan ng lungsod. Ang Manila City Hall ay naging saksi sa napakaraming pagbabago sa Maynila. Sa paglipas ng mga dekada, nagbago ang mga namuno sa lungsod, nagbago ang kapaligiran sa paligid nito, at patuloy na umunlad ang teknolohiya. Ngunit nanatili itong isa sa mga pinakakilalang landmark ng kabisera. At marahil, ang kakaibang hugis nito mula sa himpapawid ay isa lamang sa maraming dahilan kung bakit patuloy itong napapansin at pinag-uusapan. Kaya sa susunod na makita mo ang Manila City Hall mula sa isang drone shot o satellite image, maaari mong isipin na oo, sa unang tingin, parang kabaong nga ang hugis nito. Pero hindi ito nangangahulugang kabaong ang tunay na konsepto ng gusali. Ito ay isang halimbawa lamang kung paano maaaring magbago ang ating pananaw sa isang istruktura depende sa ating perspektibo. Mula sa lupa, isa itong simbolo ng pamahalaan. Mula sa harapan, isa itong makasaysayang gusali. Ngunit mula sa himpapawid, isa itong architectural mystery na patuloy na nagbibigay ng tanong at pagtataka sa maraming tao. At marahil, iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit kahit napakaraming taon na ang lumipas, patuloy pa ring pinag-uusapan ang kakaibang hugis ng Manila City Hall, isang gusali, isang lungsod, isang mahalagang bahagi ng kasaysayan. At mula sa itaas, isang hugis na patuloy na pumupukaw sa imahinasyon ng mga nakakakita nito. Ang tanong ngayon, kabaong nga ba ito? O isa lamang kakaibang anggulo ng arkitekturang hindi natin agad naiintindihan? Ikaw na ang humusga.